Basaan sa Victoria 2026. Let's go! And ito yung situation. Legal dito sa Victoria yung pag-take ng drugs. So ayan, nag-half-half kami ni Ran. Ito yung salmon sakay. Ito yung turkey and brie. I think yun na yung tinatawag nilang old money. Puro matatanda yung tao doon. And mga mayayaman sila. Maraming mga Asian na pumapasok dito. So feeling ko bago matapos tong bakasyon na to, papalo ako ng 70 kilograms. Let's just call it a day because nakakaumay na yung ulan. Ito try. I-attempt uli namin pumunta sa Jam. Alauna na ng hapon. So I don't think na mahaba pa rin yung pila doon para sa brunch. And hopefully, finally, patitikman na natin yung highly rated brunch nila. Mukhang uulan na naman maghapon. Hindi na siguro tayo makaka-experience ng full day of daily sunny day. Okay, tingnan natin kung aabutin ba ulit tayo ng ulan today. Pero, oh no, kunin mo sa taas. Wala na naman kaming dalang payong. I think okay lang yan. Umuwi na lang tayo uwi na lang uli kami kapag halimbawa umulan tapos wala kaming dalang payong. Ngayon na wala kaming dalang payong. And tingnan nyo naman tong driver nitong Milani. Feeling ko hindi siya marunong mag-drive. Kaya mo i-drive yan? Ha? Well, change of plan. Hindi na daw matao ngayon sa Jam Cafe pero magsasara na sila in 45 minutes. Magka-close sila ng alas 2 ng hapon. So, maghanap kami ng ibang pwedeng kainan na nagsuserve pa rin ng brunch. Lakas nung makina nung motor. Inihintay lang namin yung bus papunta dun sa cafe na... Ano nga ang pangalan nun? Eatery? Something? Ayun, Marina Dockside Eatery. And ito yung situation. Legal dito sa Victoria yung pag-take ng drugs. So, ayan. Are we staying here? Sa-sign in lang ako. Okay. I don't know. It's true. Thank you. Nag-uumpisa na naman umambon pero dun sa malayong side na yun medyo maaraw. Oh my God. And ito na yung Marina Dockside Eatery. Okay, naligaw na kami. Hindi na namin alam kung saan yung entrance. Pero mukhang ito na siya. And literal na nasa dockside siya. Oh my God. May pila? Okay, mukhang wala namang pila. Ano drink mo? Large Americano. 2 large Americanos, that's Yeah. everything? Oh, and then are we gonna have meal? Yeah, we'll have turkey and brie. Okay. And all for here? For here. Maliit lang yung table na nakuha namin. Pero marami sanang mga magagandang table, malalaki na nasa gilid ng marina or ng dock. Pero punuan din. Ito na yung last na table. And napansin ko na tapos na kumain. Lahat ng mga tao, nagkukwentuhan na lang sila. Pasado alauna na. So, ayan, punuan pa rin dito sa Marina Dockside Eatery. And of course, creatine is life. Although hindi ako masyadong nakakapag-workout lately dahil nasa bakasyon tayo. Pero okay lang yan. Babawi ako pagbalik sa Vancouver. Yeah, so ino-observe ko rin kung ano yung mga in-order ng mga tao. Usually coffee lang at saka desserts. And feeling ko matagal na nilang naubos yung mga desserts at saka coffee nila pero hindi pa rin sila tumatayo. Pero feeling namin, mga may-ari sila ng mga yate dito sa gilid ng marina. And tumatambay lang sila dito. Parang spot lang talaga nila to. Oh, thank you. Okay, club upgrade or turkey brie and some Rebego. Thank you. Turkey brie. Oh my God, ang sarap ng itsura ng in-order ko. We can have half of each. Okay. Yeah. So, bigay ko sa'yo ito, kalahati. Tapos alam ko hindi mo kakainin yung pickles mo, no? Hindi mo kakainin tong pickle, no? Akin na lang yung pickle. Yeah, magandang idea. So, 50-50, half-half. Let's go. And nilipat ko na rin yung pickle dito dahil hindi mo naman kakainin. Kuha lang ang tissue. So, nag-half-half kami ni Ran. Ito yung salmon sakay. And ito yung turkey and brie, plus coffee, and then akin yung pickles. Let's go. Okay, itikman na natin yung pickle nila. Gusto ko dito na laging may side na pickle. Parang lahat ng pinupuntahan natin may pickle na sides. And ako lang yata talaga mahilig sa pickles. Wala rin akong ibang kilala na gusto ng pickle. Tikman na natin yung turkey and brie melt. Let's go. I think yung purple beets, either beets or blueberry. It's so good. Look. Cranberry. Medyo maasim siya, yun no? Yung cranberry.
And ito na yung fresh sockeye salmon. Oh my God. Ang laki niya. Ang sarap. It's so good. And kumuha rin kami ng lemon biscotti nila. Ang dry. Pero ang sarap niya sa kape. Parang gusto ko siyang isawsaw sa kape, nahihiya lang ako. And hindi natuloy yung ulan, cloudy lang siya, pero feeling ko mag-uumpis ang lumakas yung ulan kapag halimbawa, tapos na kami dito and ready na kami mag-ikot-ikot and mag-explore dito sa napakagandang area ng Metro Vancouver. I think yun na yung tinatawag nilang old money, puro matatanda yung tao doon and mga mayayaman sila, pero eto na yung mga yacht dito. Oh my God. And sobrang lakas ng alon. Feeling ko mag-uumpisang umulan in just 30 minutes after natin maglakad-lakad. Ang lakas ng hangin. Oh my God. And ang lakas din ng alon. Pero ang ganda ng view. May mga nagpa-parasailing. Hindi ko alam kung parasailing ba yung tawag doon. Pero nandun sila banda. Nagkakalansingan yung mga yate. Pero dito, ang lakas ng alon. Oh my God. So nice. Lakad lang tayo pa. Holy shit. Nililipad ako ng hangin. And ang lamig. Pero gusto ko makakuha ng magandang pang-cover. Shit. Okay, I think ayoko na. Feeling ko lilipa rin ako. Ang hirap paglakad siya. Pero ayun na nga yung sinasabi ko. Ang lakas na ng umuulan na, ang lakas na ng patak. So babalik na lang muna kami dun sa Dockside Eatery. Tapos magbabas na lang ulit kami pa uwi. Nadaanan namin tong bahay na to. And meron silang mga alagang pato. Nag-aalaga rin pala sila dito. Pero ayun, biglang nawala yung malakas na hangin at saka ulan. Pero hindi na kami babalik dun sa tabing dagat, feeling ko may something na nagpe-prevent sa amin na pumunta sa tabing dagat or sa beachy area. Kasi every time na i-attempt namin na dadaan or pupunta kami sa dagat, biglang lumalakas yung hangin at saka umuulan. So, ang pupuntahan na lang natin ngayon is yung Rose Garden na malapit lang rin dito sa Oak Bay, sa Victoria. Okay, so dahil winter, walang roses. Wala tayong makikita dito sa Rose Garden dahil winter. Close natin to. Napakabigat ng gate. Holy Actually, may mga konting roses. Oh my God, ang putik. Ang putik. Tingnan natin. So, ang tawag daw sa mga roses na to ay easy going. Pero ngayon, full of thorns lang siya. Puro tinik lang siya. And may mga konti-konting roses na. And ganyan. Cute. Maganda. Parang peach, yellow, something yung color. And ito ang ganda, kulay pink. Ang ganda niya. Pero ayaw ko na maglakad kasi parang lumulubog yung sapatos ko. Hindi siya mukhang maputik, pero pag tinapakan mo, napakalambot. Tapos kumukulo-kulo siya. And ang ganda ng mga buds dito. Oh my God. I think maganda to kapag spring and summer. Pero dahil winter ngayon, pangit siya. Or hindi siya masyadong malago. Ano kaya to? Parang nakakain kaya to. Wala nang ibang nangyari kundi umulan ng umulan. Oh my God. Ayan, ang ganda ng Victoria. Okay, let's go. Tawid tayo. Punta na lang tayo dun sa may Parliament. May light display din kasi sila and nag-start yun around 4:20 pagka-sunset. Basaan sa Victoria 2026. Let's go. Kita na dito yung Parliament Building and ayun na siya. Bukas na yung ilaw niya. Sabi usually kapag sunset daw, pero well, hindi naman technically nag-sunrise for today. Kaya siguro hindi na rin nila pinatay yung ilaw. Kunan ko lang ng video tong Parliament Building dito sa Victoria and then let's just call it a day because nakakaumay na yung ulan. Pero ito siya, ayun na siya, nasa likod. Super na, ang ganda ng pailaw niya and napakaganda rin ng design ng building na to. Hindi siya mukhang malaki sa camera pero napakalaki niya, napakahaba niya. And yun yung mga malago at saka colorful yung mga plant boxes or plant beds na yan kapag spring and summer. Pero for today, for winter, ito na yung pinaka
best na may offer niya. Pag maganda pa rin naman. I think that's it for me. That is all for me today. I give up. Dahil basang-basa ako. Oh my God. Nandito tayo sa Parliament Building sa Victoria. Let's go. Napakaulan. Oh my God. Okay, I think mas okay na dito na lang tayo sa loob ng mall mag-ikot-ikot. At least hindi tayo stress, hindi tayo haggard. Pero ayun nga, wala rin talaga akong planong bilhin na kahit na ano. So, naghahanap kami ng TNT, yung Chinese na supermarket dito. Kasi nandun yung mga desserts na gusto namin. Yung mga tinitinda sila doon na dessert and napakamura. Pero hindi namin sure kung meron nun dito sa Victoria. Wala kaming nakitang TNT pero may nakita kaming H-Mart and maraming mga Asian na pumapasok dito. So, tingnan natin kung ano yung may offer nila. Baka ito yung Asian, katumbas ng Asian store, katumbas ng TNT. Ito na yung mga Asian dessert section nila. Parang ang sarap nito. Hindi ko alam kung ano to, sweet daifuku rice cake bean. Okay, hawakan ko na muna to and then kapag halimbawa may nakita akong mas okay, mas gusto ko, bibitawan ko siya. Ang mura lang nito, $5.99. Pero hindi ko sure kung masarap ba talaga sila. And itong mga ready to cook na assorted Korean rice cake, $12.99. And may kasama na siyang ganito. Pero mas mura to kasi $4 lang to almost. Ano yan? Magkano yan? Start $3.99 lang to. Try natin. Korean rice cake with beans sa loob. Oh my God, may nakita kaming ube, cream, donut na gusto naming itry. $4.98. Medyo malabo na yung camera ko pero ayan siya. Get it. Yes, let's go. Okay, nakakita kami ng mga mas masarap. So I'm so sorry guys. You have been eliminated. Balik ko na kayo dito. Okay, natin tong mga pastries na binili. Let's go. Tikman natin tong mga pastries na nabili natin dun sa H-Mart. Masasarap naman siya. Excited ako dun sa ube donut. So ito ang ube cream donut, cream cheese tart, honey cheese. Oh, ito yung honey cheese pancake, cream cheese tart, and milk cream cornet. Gusto kong unahin tong ube cream donut kasi mukha siyang masarap. Okay lang ba kunin ko yung pearl? Tikman natin yung pearl. Okay, lumabas lahat ng ube. Sakto lang siya. Okay lang siya. Next is itong honey cheese pancake. Mukha siyang puto. Mukha siyang puto. Ang sarap. Oh my God. Yan ang kapal ng cheese niya sa loob. Tingnan niyo yan. Tikman natin tong cornet. Milk cream cornet. Oh my God. Tingnan niyo yung white sa white sa gitna. Oh God. Ang lambot niya. I think ito yung pinakamasarap sa lahat so far. So good. Last but not the least, cream cheese tart. Feeling ko bago matapos tong bakasyon na to, papalo ako ng 70 kilograms. Pero okay lang yan, worth it. Ganito itsura niya. Let's go. Sakto lang siya. Parang hilaw yung shell niya, I don't know. Pero masarap yung cream sa gitna. Feeling ko ang dami kong nakain pero puro mga masukal lang, hindi ako, oh my God, feeling ko hindi ako nagkota sa mga vitamins at saka sa protein. Pero, ganun talaga. Hindi na kami magdi-dinner. Kakainin na lang namin yung free na dinner sa Airbnb at saka iinitin namin yung tinake out na hack from last night. Kunin natin tong crispy pata from last night. Initin natin sa baba. So, ang perfect ng pagkain nila tonight, kanin at curry. So, kailangan ko lang initin tong, oh my God, hindi ko mabuksan. Crispy pata. Itong napakalaking crispy pata. Hindi ko sure kung mauubos ba namin siya today. Pero itatapon na lang rin namin if hindi talaga namin maubos kasi ang laki niya. Oh my God. Oh my God, ayan pa siya.
What? So ito yung dinner tonight. Kinuha mo akong tinidor? Andyan dito pala. Yeah. Feeling ko wala masyadong sustansya tong vlog na to dahil puro ulan, wala kami masyadong napuntahan and parang maghapon ang nagawa na lang talaga namin kumain ng kumain and ayun nga mga hindi pa mga masusustansyang pagkain pero I think yun na lang muna for this vlog. Salamat sa panonood. Sobrang na-appreciate ko kayo kapag halimbawa napanood nyo to hanggang dito, hanggang sa pinakadulo. Thank you so much. Kita ulit next vlog. Bye.